It's not. It's Oh, sige. 1, 2, 56, 56. Serious daw, serious. Okay na, okay na. Okay na daw. Start na, 56. Nais mo bang Maisa ng pasan, makapangyarihan ng dugo, sa sala ay makalayang tunay, may tanging lunas sa dugo, dugong ng kordero ay makaparihan, yarihan na tunay dugulan ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Nais mo ang lubos na tagumpay, makapangyarihan ng dugo, sama-samang pita ng laman, may tanging lunas sa dugo, dugong mahal ng kordero ay makapangyarihan, yarihan na tunay dugulan ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Nais mong kaluluwa ay kuminang, makapangyarihan ang dugo, lapit sa bukal ng kabuhayan, may tanging lunas sa dugo, dugong mahal ng kordero ay makapangyarihan, yarihan na tunay dugulan ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Nais mo bang maglingkod kay Jesus, makapangyarihan ang dugo? Nais mong sa tuwina ay puspos, may tanging lunas sa dugo, dugong mahal ng kordero ay makapangyarihan, yarihan na tunay dugulan ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Tayo ay magsaya sa loob ng kanyang iglesia, na itinayong talaga ni Jesucristong Ama. Gloria, Alleluia, sa iglesia niya. Huwag na matatag na di magigiba
magpasawalang hanggan. Iglesyang hinulaan dito sa malayong silangan. Panahon ay kawakasan ng buong sanlibutan. Gloria, Alleluia, sa iglesia niya. Muog na matatag na di magigiba, magpasawalang hanggan. Ang hula ay natupad na ang ating ama'y tatawag sa mga pulo ng dagat ng kanyang mga anak. Gloria, Alleluia, sa iglesia niya. Muog na matatag na di magigiba, magpasawalang hanggan. 126, ay 127, 127. Ang pag-ibig ng tagapagligtas ay ating lahat. Maging sangkap ng iglesyang tunay ay kabanalan. Ang itinayo niya, kanyang iglesia, may pag-asa kasama niya. Iglesyang tinubos ng kanyang dugo, hinulaan ng Biblia. Munting kawan sa dulong silangan, pinangakuan sa pagdating ng dakilang araw, may ganting buhay. Ang itinayo niya, kanyang iglesia, tanging may pag-asa kasama niya. Iglesyang tinubos ng kanyang dugo, hinulaan ng Biblia. Kapalaran masok sa pintuan na may pastulan. Sugo ng Diyos, pasto na maalam na mamatnubay. Ang itinayo niya, kanyang iglesia, tanging may pag-asa kasama niya. Iglesyang tinubos ng kanyang dugo, hinulaan ng Biblia. 52. Manalig sa tagapagligtas, ipili mo sa bawat oras, ngunit alin sa tuwing nasa kadilim ay
ng bayang giling, pag-ingatan, huwag maswain sa salita na kanyang habilin. Tayo'y piniling, binhing hirang, dahil tubos sa kasalanan. Tayo'y tupad ng pastulan ni Jesus sa kanyang munting kawan. Tayo'y ilaw sa kadiliman at liwanag sa sanlibutan. Gawat salita'y ingatan upang maging pagpapalang tunay. Tayo'y piniling, binhing hirang, lahing tubos sa kasalanan. Tayo'y tupad ng pastulan ni Jesus sa kanyang munting kawan. 5. Five. Yes. O pag-ibig na dakila, mapasamin nawa, ikaw ang sa lumikha at nagbigay biyaya. Pasalamat ay tanggapin ng iyong mga alipin. Ang pagsambang handog namin nawa'y marapati. Salamat sa kaligtasan, dulot mo araw-araw sa buhay at kalakasan naming kinakamtan. Pasalamat ay tanggapin ng iyong mga alipin. Ang pagsambang handog namin nawa'y marapati. Di namin kayang tumasan lahat mong kabutihan. Ikaw ang umalalay nang di kami maligaya.
ligaw. Pasalamat ay tanggapin ng iyong maalipin ang pagsamba. Handog namin nawa ay marating. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kaniya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga. Dahil dito, magsiyayon na kayo, at gawin ninyong mapalagan ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Na dahil sa Kanya ay ang buong katawan na nakalapat na mabuti At nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan. Ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa Iglesia sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Purihin ang Panginoon. Amen. Panginoong Jesus, kami ay ingapin. Pakiusap namin sa langit iyong dingin. Usog kalooban, ngayon iyong damin. Sa salang nagawa, ang bayan mo'y linisin. Sa iyong pag-ibig, kami ay banalin. Tanging mithi namin, ika'y makapiling. Sinasamba ka namin at dinadakilan. Ngalan mo ay purihin magpakailanman. Amen. Mahabagin, lubhang makapangyarihan at kabanal-banalan naming Diyos, buong pagpapasalamat po kaming lumuluhod at nagpapailanlang ng mga pag-aawitan sa iyong kabanal-banalang harapan sa mga sandaling ito, o mahabaging Ama. Narito po ang inyong mga anak, kasabay ang aming mga kapatid sa iba't ibang dako, na naninilbihan, nagkatipon na may isang diwa at isang layon, na ika'y purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Narito po kami, Panginoon, nataglay ang buhay
ang kalakasan at ang pananampalatayang ipinunla ninyo sa bawat isa sa amin upang gampanan ang napakahalagang tungkulin namin sa iyong kabanal-banalang harapan. Amen. Bagaman, Panginoon, kami ay mga walang kabuluhan sa iyong banal na harapan. Opo. Inyo nawa pong tanggapin ang aming pagsamo sa iyo. Siya nga Na po, inyo pong kahabagan ng bawat isa sa amin. Opo. Na sa aming mga munting paraan ay nagsusumikap upang makatugon sa tawag ng paglilingkod sa iyong kabanal-banalang pangalan. Amen. Hindi man po namin may pagmalaki ang aming mga tinatangkilik at aming kalakasan. Tunay na wala kaming may pagmamapuri sa inyong banal na harapan. Opo. Kayo po na hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin. Siya nga po. Sa buong panahon ng aming mga buhay, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming pagsamot. Masasalamat sa iyo na sa aming mga munting paraan na kagaya nito ay turuan niyo po kami, Panginoon, na makapagpatuloy at makapagsumikap na maitaguyod ang aming pananampalataya bagaman kami ay nalayo sa buong kalaganapan na iyong banal na katawan. Siya nga po. Patawan niyo po, Panginoon, ang marami naming pagkukulang, ang marami po naming mga kasamaan na inyong nasumpungan. Ipatawad niyo po, Panginoon, ang mga bagay na ito, gawin kaming karapat-dapat sa aming paglapit sa mga oras na ito sa iyong banal na harapan. Tunay, Panginoon, sa mga panahon na nagdaan ay hindi ka po nagkulang sa bawat isa sa amin. Opo. Tunay na hindi kami pinabayaan at pinagkalooban kami ng mga biyayang higit sa aming mga nasambitla ayon sa aming mga pananampalataya. Kaya't marapat po sanang makita niyo sa aming mga gawa at sa aming mga salita ang aming pagpupuri at pasasalamat sa iyong banal na harapan. Amen. Panginoon, ikaw nawa po ang sumaming kalagitnaan sa mga oras na ito, sa panahon na ito ng aming pag-aaral at pagtanggap ng mga tinapay ng buhay sa iyong kabanal-banalang harapan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lalaking inyong ititindig sa aming kalagitnaan. At tamasahin namin ang biyaya ng bawat himay-himay ng salita na siya naming ikabubuhay at siya naming magiging sanggalang at proteksyon sa araw-araw sa sanglibutan aming ginagalawan. Ngayon po, Panginoon, aming inilalakip sa aming mga panalangin ang kalusugan ng dalawa sa mga matitibay na haligi ng iyong banal na katawan. Opo, Panginoon. Ang amin pong Pangulo ng Kapulungan ng mga Matanda. Siya po ay nasa pagamutan, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ng Pastor Rogelio Jose na dumaranas ng karamdaman. Inyo po sanang alalahanin ang kanilang mga gawa alang-alang sa kanilang mga kalusugan, Panginoon. Igawan niyo po, Panginoon, ang mabuti pang kalusugan sa kanila. Bawiin nawa ang agam-agam sa aming mga kalooban at aming isipan na sila ay hindi ninyo pababayaan. Sila na aming inspirasyon sa tuwi-tuwi na sa paglilingkod sa iyo. At lalo nang palakasin ang mga kapatid namin na tumitingin sa kanila at aliwin sa panahon ng kalungkutan. Lubos ang aming pananampalataya, Panginoon, na higit sa aming mga panalangin sa iyo, ay inyo pong tutugunin ang lahat ng aming mga samot dalangin. Gayun din po ang mga panalangin ng bawat isa na may lubos na pananampalataya sa iyong banal na pangalan. Maasa po kami, Panginoon, na ang buong kapayapaan ay siya ninyong ilulukob sa bawat isa sa amin hanggang sa kami ay maghiwa-hiwalay at sa muling pagkikita namin na iyong mga hamak na ang lahat po ito ay aming pinamamagitan sa pangalang banal ng aming tanging tagapagligtas sa Jesus. Amen. Walhati naman anak at ang diwang banal
Tinapay ng buhay ay hatiin. Ang kaluluwa ay palakasin. Sa akin, O Jesus, bahagiin nang lagi kang sumapuso namin. Sa banal na aklat hinanap ka nang magtibay ang aming pag-asa. Ang katotohanan ay nakilala at ang pala ay tinatamasa. Ang salita mo'y ilaw ng buhay, liwanag sa landas at patnubay. Sa kahinaan ko ay alalay, tulong sa aming pagtatagumpay. Amen. Ang kapayapaan ng sumatang natin. Sipuputan. Ngayon po Hindi ba pwede ilipat ko? Naririnig ka ba? narinig yan. Ang buwan ng Oktobre, pagka sa Pilipinas dumating yung Bearman, magsisimula ng magdekorasyon ng mga pamasko. At ang hinihiling ng mga kabataan o ng mga bata makita si Santa Claus. Ayan. Pagdating naman sa gawing Europe, gawin ng Germany, pagka Oktoberfest yan buwan naman nila ng mga alak, kung ano-anong fiesta. At dito naman sa England, ang alam ng iba ay yung Boxing Day. O si Papa Christmas ba tawag doon? Father Christmas. O si Santa Claus. Pero natatakpan yung kahulugan ng Pasko. Ano ba kasi yung Pasko? Yun yung paksa ngayon sa umagang ito at sa buong kalaganapan ng Iglesia, kangina sa Pilipinas, ang hiwaga ng pagkakatawang tao ng Diyos at ang biyayang dulot nito sa tao. Pagka sinabing pagkakatawang tao ng Diyos, yung Diyos, hindi tao. Nag-transform lang siya bilang tao. Parang yung aswang, sabihin na natin sa kanilang lengguwahe. Nag-anyo ekang baboy yung aswang. Aswang yun. Nag-anyo lang baboy. Ganun sa movie. Yung Diyos, nag-anyong tao. Pero Diyos yun. Bakit ngayon yung Diyos sa Biblia, o yung Diyos natin, naghangad na maging tao? Ano ang hiwaga na nababalot kung bakit yung Diyos sa kanyang pagiging Diyos bumaba siya at nakitulad sa mga tao? Ano ba ang tunay na kalagayan o yung kaanyuan ng Diyos ayon sa Biblia? Sa Juan 4 at talatang 24,
Ganito ang nasasaad sa Biblia. Ano ba ang kaanyuan ng Diyos? Buhat pa ng pasimula. Ang Diyos ay Espiritu. At ang sa Kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang buto. Yan ang sabi ng ibang reliyon. Ang Espiritu ay walang laman, walang buto. Yan ang katangian at kaanyuan ng Diyos buhat pasimula. Ang Diyos ay Espiritu, walang laman at walang buto. Kaya nga anong sabihin niyang siya ay nagkatawang tao kasi hindi siya tao. Nag-anyo siyang tao. Ngayon, komplikado ba sa Diyos yun? Hindi. Dahil siya Diyos. Pag sinabi niyang siya pwede maging langaw, pwede. Kaya lang nagiging komplikado ang talata ng Biblia pag ginagawang literal ng taong umiintindi sa banal na kasulatan. So, sa unang-unang pagkakataon, ang Diyos, Espiritu. Walang laman at walang buto. Ngayon, dahil ang Diyos ay Espiritu, meron siyang pinanukalang gawin buhat pa ng pasimula. Ano ito? Juan, ang talata ay 1 at 14. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Yung unang talata ng 1, nang pasimula, siya ang berbo, yung salita. At ang salita ay Diyos. At ang berbo ay suma sa Diyos. At ang berbo ay Diyos. So, yung salita kasi, hindi nakikita yan. Talagang yung salita lang yan. Ano nangyari sa salita? At nagkatawang tao ang berbo. Yung salita na siyang Diyos, nagkatawang tao. Hindi mahirap intindihin yan. Kahit grade 1, kaya intindihin yan. At nagkatawang tao ang berbo. At tumahan sa gitna natin. Nakitulad sa tao, nakipamahay sa mga tao. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian ng gaya sa bugtong na Ama. Yung nakita doon sa nagkatawang tao na siyang Diyos, kaluwalhatian ng bugtong, yung nag-iisang Ama. So walang pagkakaiba, yung pumunta sa lupa, yung berbong galing sa langit, na nagkatawang tao, at yung nakita ng mga tao, siya yun. Yung bugtong na Ama. Yun yung panukala ng Diyos na Espiritu na siya yung magkakatawang tao. Ano ang sabi ng propeta Isaias? Katunayan na buhat pa nung pasimula ay talagang may balak na siyang magkatawang tao at makitulad sa mga tao. Isaias 9. At ang talata 6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, hindi babae, lalaki. Buhat pa ng simula, ang Diyos yung kanyang kasarian ay lalaki. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Automatic yung maaatang. Nung isinilang yung lalaki na yon, automatic yung kapangyarihan nasa kanya. Walang pinagbulan, kasi sabi ng iba dyan kaya eka maaatang, may pinanggalingan. Para yung nagkukuha ng palay, di ba? Nagkakaryada. Pag inatang ng isa, iyon ang pahulugan nila doon. Inatang. Sa kapwa niya nagkakaryada, yung palay. Kaya ang sabi eka maaatang sa kanyang balikat. Meron ekang pinanggalingan, yung mag-aatang. Pero kung unawain yung talata, automatic na mapapasa kanya ang kapangyarihan. Simulan natin Sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Buhat nung siya isilang, automatic yung kapangyarihan nasa kanya. At ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo,
makapangyarihang Diyos. Mahirapan at pilit yan eh. Walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Yung isinilang na anak, yun yung walang hanggang Diyos, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. So, gagawin na naman ng iba, ito-twist yan, para yung kanilang doktrina, maging angkop yung talata doon sa kanilang doktrina. Pero hindi ganoon. Kung ano yung talata ng Biblia, dapat doon maging angkop ang iyong doktrina. Kaya yung sabi ng Isaias, yung lalaking ipapanganak na yun, yun ang walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan, makapangyarihang Diyos. Kaya doon sa Mateo, nung isinilang, ano sabi ni Mateo? Ano ang pagpapaliwanag ni Mateo? Nang isinilang, yung lalaking ito, buhat sa mga hula. Narito, ang dalagay magdadalang tao at manganak ng isang lalaki. At ang pangalan itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel. Yung isisilang ng dalaga, yung isisilang niya ay lalaki. At ang kanyang pangalan ay tatawagin Emmanuel. Ano ibig sabihin? Na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Hindi sinabing kung liliwanagin ng Emmanuel na siyang tawag o pangalan ng lalaking isinilang ng dalaga, anak ng Diyos. Hindi Ang literal at ang meaning nung Emmanuel, na taglay nung anak na lalaki na yun, na isisilang ng dalaga, suma sa atin ang Diyos. Mateo 1 at talatang 23. So yung Pasko pa lang, makikita natin, yung Pasko, yung kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo, isinilang sa sabsaban, nakitulad sa mga tao, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inabot niya yung mas mababa sa kanya. Kaya kung lilinawin natin o pahabain natin ng konti, masama sa siyang tao na nagmamalaki o nagyayabang. Bakit? Yung Diyos na utod ng taas sa lahat, nagpapakababa. Tayo pa kayang tao ang magmamataas sa paningin ng Diyos. Doon pa lang makikita na natin yung diwaga yung kabuluhan kung bakit yung hari nakitulad sa mga alipin. Upang yung alipin na nasa mababa wag mataas na katulad ng hari. Kaya sa Biblia, bawal yung mayabang. Bawal yung palalo. Bawal yung mapagmataas. Bakit? Kinakailangan pang magkatawang tao ng ating Panginoong Diyos. Meron kasing pangyayari sa Isaias kung bakit na binalak niya na siya'y magkatawang tao. Ano yung pangyayari na yun? Isaias 59, talatang 2 hanggang 4. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo, ang kausap yung tao. Kundi pinapaghiwalay ng inyong kasamaan kayo at ang inyong Diyos, yung tao at Diyos. Nung lumang tipan, yung panahon na ito, hiwalay sa Diyos yung tao. Pinapaghiwalay dahil sa kasalanang taglay ng tao. Ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo upang huwag kayong madinig. Huwag makinig. Upang siya'y huwag makinig. Yung lahat ng daing ng tao, lahat ng ginagawa ng tao, ay hindi na gustong pang marinig ng Diyos. Dahil sa kasamaan ng tao. Walang dumadaing ng katuwiran. Walang nanananggalang ng katotohanan. Sabi nga sa mga nababasa natin ang trend ngayon, o ang uso ngayon, yung sinungaling. Wala nang nagsasabi ng katotohanan. Walang dumadaing ng katotohanan. Sila'y nagsisitiwala sa walang kabuluhan.
mas mahalaga pa sa kanila yung mga bagay na pangkasalukuyan at kinabukasan ay wala, kesa sumamba sa Panginoon Diyos. At nagsasalita ng mga kasinungalingan. Sila'y nangaglilihi ng kalikuan at nanganganak ng kasamaan. Sapagkat ang iyong mga kamay ay naduman ng dugo. Tingnan niyo sa balita. Ang ibig sabihin niyan talagang wala nang pakundaran ng tao. Patayan dito, addiction dun, kung ano-ano. At ang inyong mga daliri ng kasamaan. At ang inyong mga labi ay nagsasalita ng kasinungalingan. Ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Ganun yung tao nun Kaya yung Diyos, kinubli na mo ka. Ayaw na niya marinig yung tao. Sapagkat lahat ng gawa ng tao, puro kasinungalingan, puro kasamaan. Ngayon, dahil ang tao nilikha ng Diyos. Yung Diyos kaya tinawag yung Diyos ng pag-ibig yan Ano sabi niya sa 1? Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umigsi at di makapagliligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na hindi makarinig. Yung likas kasing pag-ibig ng Diyos. Ano yun? May paksa tayo doon Yung eros niya, yung pag-ibig niya, yung likas na pag-ibig ng Diyos. Dahil likha niya yung tao, hindi naging maigsi ang kanyang kamay. Gagawa ang paraan ng Diyos upang yung pagitan ng tao o yung kasamaan ng tao, naging pagitan nilang dalawa, ay mawala. Kagaya nung ni Cornelio sa Gawadis. Si Cornelio hindi bautisado sa iglesyang itineo ng ating Panginoon Kristo. Sa gawa na yan, kaya may iglesia na. Si Cornelio, taong mapagpuyat sa pananalangin, taong gumagawa ng katuwiran ng Diyos, ngunit wala sa loob ng kanyang iglesia. Ano ginawa ng Diyos? Nagpasugo ng anghel upang kausapin si Cornelio at upang mapuntahan niya si Simon Pedro. At si Simon Pedro punta kay Cornelio upang sila'y pangaralan ng Ebanghelyo ni Kristo at magsimula nun, siya'y binautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung katwiran ng Diyos, dahil sa kagawa ni Cornelio, pinaabot niya ang kanyang anghel at ang kanyang mensahe upang yung si Cornelio at yung kanyang buong sambahayan ay maligtas at hindi makasama ng sanlibutan. Yun yung katwiran ng Biblia na sa bawat gawa ng tao, merong katapat na bunga. Kung ikaw gumawa ng mabuti, aani ka ng mabuti. Kung ikaw gumawa ng masama, magbubunga ka at aani ka ng masama. Kaya sabi sa mga bata, hanggat wala kayong pamilya, igalang ninyo ang inyong ama at ang inyong ina. Kung kayo ngayon ay anak, at gano'n ang inyong tinatanim, pag kayo naman ay naging magulang, aanihin nyo ang paggalang at pagmamahal ng inyong mga anak kasi yun ang inyong tinanim nung kayo ay mga bata pa. Ganun lang yun Pagka nagtanim ka ng ampalaya, sigurado ampalaya ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng ubas, sigurado ubas ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng lason ang aanihin mo. Sigurado yun. Kaya, ang kanyang ginawa, upang yung pampagitan, kagaya nung kay Cornelio, upang yung pagitan ng Diyos at ng tao, mawala. Kasi kawawa nga naman yung tulad ni Cornelio. Araw-gabi, nananalangin, araw-gabi gumagawa ng mabuti,
Ngunit wala sa loob ng iglesia, kawawa naman siya, sabi nga. Sabi nga ng Isaias 1, hindi naging maigsi ang kamay ng Panginoon upang yung ginagawang mabuti ay hindi niya marinig at makita. Sa Epeso 2, talatang 14 hanggang 15. Ano ang kanyang ginawa? Upang yung pagkakahiwalay ng Diyos at ng tao ay mawala. Dos 14 ng Epeso hanggang 16. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinag-isa ang dalawa, yung Diyos at yung tao, pinag-isa niya. At giniba ang pader na nasa gitna ng paghihiwalay. Giniba niya yung paghihiwalay, giniba niya yung pader, yung kasalanan ng tao na nagpapahiwalay sa Diyos, upang yung tao at ang Diyos ay maging isa. At inalis ang pagkakalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Tandaan natin, yung Diyos ay Espiritu. Walang laman at walang dugo. Kaya nung si Kristo naging tao, ito ang nangyari. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na sa kaniya pinag-isa ang dalawa, at giniba ang pader na nasa gitna ng paghiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at mga palatutunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili, ganun kamahal ng Diyos ang tao ang isang taong bago, na sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Nung yung tao, unang-unang ililigtas niyan sa health and safety, yung kanya munang sarili, bago ang ibang tao. Ang Diyos, binaba niya ang kanyang sarili, upang yung tao na naghihiwalay sa Diyos, nakasamaan ng tao, ay maging isa na lang. Upang pagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos, sa pamamagitan ng krus, na sa kaniya ipinatay ang pagkakalit. Kung hindi ipinanganak ang Kristo, kung hindi ay namatay sa krus ang Kristo, yung tao at ang Diyos ay mananatiling magkaiwalay. Sino nagsakripisyo? Dahil sa pag-ibig niya doon sa tao? Siya mismo, yung Diyos mismo. Inalay niya ang kanyang sarili upang ang kasalanan ng tao ay matubos sa paningin ng Diyos. Noon, kaya bawal ang kumain ng dugo kasi yun ang pinantutubos sa kasalanan ng tao. Nung si Kristo ay nabayubay sa krus, giniba yung pader na naghihiwalay sa Diyos at ang tao upang ang kanyang dugo ang siyang magpaglinis sa ating mga kasalanan. Ganun niya kamahal yung tao Yung kanyang mismong sariling dugo ang kanyang inalay para sa ating mga kasalanan. Sino naman tayong mga tao na pagkatapos tayo linisin sa ating mga kasalanan, magpapatuloy tayong magdumi? Di ba? Kabastusan sa ating Diyos yun. Hindi man tahasan, pero ang garapal na sagot doon kabastusan yung pagkatapos mong maligo, lulublub ka sa putikan. Mali, di ba? Para ikang baboy sa 1 Pedro 2:22. Na pagkatapos mong paliguan yung baboy, magbabalik sa putikan. O pagkatapos isuka ng aso yung kanyang suka, babalik sa kanyang suka at muli niya itong kakainin. Ang sinasabi ng Biblia, pagkatapos tayo linisin ng Diyos, sikapin natin na tayo manatiling malinis sa kanyang paningin. Mahirap magpakalinis, pero sisikapin natin, hindi bulag at hindi bingi ang Diyos sa ating mga daing at sa ating mga kahinaan. Ang kailangan lang natin ang pagsisikap na tayo maging banal sa kanyang paningin. Sabi ng iba, walang banal. Totoo ba yun? Ang sasabihin ko,
ayon sa Biblia, merong banal. Sino yun? Sa ating paksa. Ginawa niya ang isang taong bago. Ang ulo ay si Kristo at ang katawan ay Iglesia. Kung ang Pangulo ay banal, yung ang ulo ay banal, sa makatwid, yung nilinis na kanyang dugo, banal yun. Ano yung nililis na kanyang dugo? Ang kanyang iglesia. Meron bang tao sa iglesia? Ang iglesia ay sangkap. Bawat sangkap ay tao na sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo. So, ang kailangan lang natin, kung tayo pinaging banal ng Diyos, dahil sa kanyang dugo, pananatilihin nating malinis sa kanyang Panginoon. May taong banal. Meron. Buhat pa ng pasimula, meron. May taong lumakad sa Diyos. Nakasama ng Diyos, si Enoch. Si Job. Taong banal. Sa panahon ng Kristiyano, sino? Ang iglesyang kanyang tinubos. Ano sabi niya sa Mateo 16:18? At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia upang ang pintuan ng Hades ay huwag manaig laban sa kanya. Yung iglesia, hindi pananaigan ng Hades. Ang Hades ay ang kamatayan. Ang kamatayan, ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Bakit hindi mananaig ang Hades sa loob ng iglesia? Sapagkat ang iglesia ay walang kasalanan. Bakit? Binuhusan niya ng kanyang sariling dugo. Ang iglesia ay banal. Ano ang kailangan lang lamang gawin ng tao? Sumanib sa iglesyang itinayo na Jesucristo sa malayong silangan. Kagaya ni Cornelio. Si Cornelio, taong masipag sa kabanalan. Ang iglesia dapat masipag sa kabanalan, nananatiling malinis sa kasalanan, nagsusumikap na maging malinis. Hindi naman ibig sabihin perfect Ala namang perfecto Pero nakikita ng Diyos ang pagsisikap ng tao. At mapalad ang tao na sa kaniya'y hindi ibinibilang ng Diyos ang kasalanan. Merong taong nagkakasala, pero hindi binibilang ng Diyos ang kasalanan. Sino yung mga tao na yun? Mga nasa loob ng iglesia. Kaya, yung ibang religion, talaga namang nakikipagpatayan na sila yung Mateo 16:18. Ano ang sabi sa Hebreo 9:22? Maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So, kung hindi ka nabuhusan ng dugo ni Kristo, hindi ka patatawarin. Simple. Sino lamang yung nabuhusan ng dugo? Yung nasa loob ng katawan ni Kristo. Sino yung nasa loob ng katawan ni Kristo? Yung mga taong nananatili sa kanyang salita. Nagpapagal sa kabanalan. Pag sinabi nagpapagal sa kabanalan, hindi banal yun. Nagpapakabanal. Kaya lang na ituring na banal dahil sa dugo ng ating Panginoon Kristo. Kaya, ang sabi sa Gawa 20:28, ito ang pinaliwanag ko sa isang video doon sa group yan. Sa Gawa 20:28, ganito kahabilin ng Diyos yung iglesia. Ganito kahigpit niya hinabilinan. 16:18. 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanya ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Gano'ng kahigpit yung bilin ng Diyos? Ingatan ninyo
ang inyong sarili. Ano unang-unang pinaiingatan? Ang inyong sarili. Hindi pinaiingatan yung kapwa. Ingatan ninyo ang inyong kapwa at ang buong kawan. Hindi ganun eh. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Ibig sabihin, kung ikaw ay sumusunod sa batas, pwede kang mag-utos ang magbawal. Diba? A good leader is a good follower. A good follower is a good leader. Hindi mo pwede pagbawal na bawal ka mong manigarilyo kung sa'yo mismo ay naninigarilyo ka. Diba? Hindi pwede yun eh. Hindi pwede kang uminom kung ikaw mismo na nagsasalita ay umiinom. Kaya ang sabi ng Diyos eh, ingatan ninyo ang inyong sarili. Pagyari nun, pag naingatan mo yung sarili, meron ka ngayong karapatan sa buong kawan. At ang buong kawan, yung leader kasi, iba daw yung leader do sa boss, di ba? Yung leader, lead. Yun ang nagli-lead. By example. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Ano pa? Sino pa? Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo. Kung yung tao per se nag-iingat sa kanyang sarili at pwede na niyang pakanin ng kanyang kawan upang pakanin ninyo ang Panginoon, ang Iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yung makikiraan ako. Yung kasi iglesia, pamunuan ng mga obispo. Leader yan eh. Mga obispo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ginawa sila ng mga obispo. Ingatan nila natin ang ating sarili upang sa ganon, maingatan nila natin ang kawan upang sa ganon, meron silang karapatan tayo na magpakain sa kapwan sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Sapagkat yung kawan o ang iglesia, binili ng Panginoon Diyos ng kanyang sariling dugo. Ganon kahalaga, ganon kahigpit ng bilin. At sa English, yung Panginoon dyan eh Diyos. Church of God. Yung God, may dugo. Yung dugo ng Diyos na yan, yun ang pinambili niya sa kanyang iglesia. Kaya dapat yung iglesia nag-iingat mismo sa kanyang sarili upang sa ganun, sa darating ng mga henerasyon, kayo naman mga bata ang magiging leader. Kung kayo ay naging good follower, kayo ay magiging good leader. Ganyan yan. Ganyan kahigpit. Huwag nating baliwalain ang kanyang pagiging yung dugo na kanyang binuhos sa ating mga kasalanan. Siya'y nagkatawang tao para ipangtubos niya mismo ang kanyang dugo sa ating mga kasalanan. Kaya ang Pasko, ang tunay na diwa ng Pasko, ay ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ano sabi ng Diyos? Patawarin mo ang nagkasala sa iyo nang sa ganon ang Ama na nasa langit ay patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Kailangan magpatawad ka muna. Yun yung essence, yun yung sustansya ng pagpapatawad. Kailangan magpatawad ka muna at patatawarin ka ng Ama na nasa langit. Ano ang doktrina natin dyan? Iwanan mo ang iyong handog, pumaroon ka sa iyong kaaway, kabayan mo, makipag-ayos ka, bumalik ka sa akin at ihandog mo ang iyong handog. Ang diwa ng Pasko, pagpapatawad. Yung alibughang anak. Diba? Ano ginawa ng Ama? Nung makita yung alibughang anak na nagkasala sa kanya ng maraming taon, hindi niya inintay na malapit sa kanya anak. Siya mismo ang tumakbo doon sa anak na nagkasala. Inakap niya, tinanggap niya yung anak na nagkasala. Tayo na tao, ginawa ng Diyos yun, lumapit sa atin, nagpatawad sa lahat sa atin. Dapat tayong tao, magpatawad din sa mga nagkasala sa atin. Iyon ang tunay na diwa ng Pasko. Ano sabi? Sa awit, kapag ka ginto
Napakaganda eh. Awit 133, 1 hanggang 3. Masdan ninyo na pagkaigi at pagkaligaya. Kung gano'n ang patakaran natin eh, maghahanap tayo ng patatawarin natin. Hindi naghahanap tayo ng pagkakasalanan natin. Masdan ninyo na pagkaigi at pagkaligaya sa mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Parang mahalagang langis. Di ba? Na tumutulo sa balbas ni Aaron hanggang sa laylayin ng kanyang damit. Yung biyaya ng Diyos na gaya ng langis, buhat sa ulo hanggang sa laylayan ng kanyang mga damit. Ang pagsunod din sa utos ng Diyos, buhat sa ulo hanggang sa laylayan at kaliliitang sangkap ng katawan. Kaya ang bawat doktrina, bawat palatuntunan ng Diyos o ng iglesia, dapat sundin ng bawat kasukasuan upang yung iglesia ay ating maingatan sa ngalan ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Pagka sinabi ng pangasiwaan ng mga obispong 7:30, ayan, hindi na nasusunod na sa atin yan. 7:30, madali yun eh. Di ba? Bakit pag nakikipag-chat online eh, 7:30, alas 7 pa lang nakikipag-chat na, naka-online na. Di ba? Eh ano pa kung Diyos? Ang tanong nga eh, kung ang Diyos ay mayroong Facebook, mayroong kayang mag-friends. Di ba? Baka wala. Or Facebook. May live din kaya. Ang Pasko ay hindi si Santa Claus. Ang Pasko sa mga bata, hindi Aguinaldo lang. Hindi Aguinaldo. Ang tunay na diwa ng Pasko ay pagpapatawad, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Siya'y isinilang sa sabsaban upang maabot ang kabababaang tao, upang yung tao naman ay magsumikap na sumunod sa kanyang mga utos. Hindi naman imposible yun eh. Ang Kristo, ang Diyos na nagkataong tao, makasunurin hanggang sa kamatayan. Yung tao na namatay sa krus, yung Kristo nga, nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Yung tao, tayo, pwede tayong sumunod hanggang kamatayan kay Kristo. Ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang tunay na hiwaga ng kanyang pagkakataong tao, magpatawaran tayo sa isa't isa, sa mga nagkakasala sa atin, magmahalan tayo sa isa't isa, ingatan natin ang kawan na binili niya ng kanyang sariling dugo. Pagpalain tayo ng Panginoon sa mga ganito. Amen. Umaga sa umaga. Lumawag, maghandog ng makakaya na, nang kung dumating na ang dakilang araw, ang ganti ni Jesus ay iyong masampay. Gumawa, magalay, magbukod, magsimpa, masaya, huwag mong kalilimutan. Ama naming Diyos, na mukhang pangyarihan sa lahat, sa pagtatapos po ng aming paglilingkod sa iyo sa mga oras na ito hindi po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa tinapay ng buhay na ibinahagi mo sa amin sa araw na ito. Tunay, Panginoon, ang pag-ibig mo ay aming nadarama sa araw at gabi, Panginoon. Lubos po kaming nagpapasalamat
at binigyan mo ng pagkakataon ng bawat isa sa amin na maging sangkap ng iyong banal na iglesia. Hindi po kami karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na ito, ngunit dahil sa iyong kahabagan at pag-ibig, narito po kami, Panginoon, humaharap sa iyo. Ama naming Diyos, sana nawa, Panginoon, kung paano namin tinanggap ang iyong mga salita sa mga oras na ito'y manong makita mo sa bawat isa sa amin. Naging patuloy po sana kami, Panginoong, maglingkod sa iyong kabanal-banalang iglesia. Pasako, Panginoon, sa anumang gawain, sapagkat ang iyong iglesia ay banal. Kalaki po, Panginoon, ng aming panalangin. Ayan po aming papasalamat, Panginoon, na sumapit sa kanyang kaarawan ang aming Pastor Hermon. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng laman ng kanyang puso. Kung gaano, Panginoon, kanyang dinadala ang kanyang pananampalataya, nawa, Panginoon, igawad mo ang karapat-dapat sa kaniya. Ikaw lang, Panginoon, ang nakakaalam ng kanyang mga kahilingan. Sana, Panginoon, igawad mo sa aming pastor na ito at patuloy mo po, Panginoong, ingatan sa araw at gabi at ang kanyang pamilya. Gayon din, Panginoon, nagpapasalamat po kami ng aming kapatid na si JP ay matiwasay na nakarating sa Taiwan, Panginoon, nang dahil sa iyong pag-iingat. Pakiingatan mo po, Panginoon, ang aming kapatid na ito at sana'y huwag mawalay sa iyong iglesia, bagamat siya po ay nasa ibayong dagat. Panginoon, sa aming pag-iwahiwalay, ay dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na nagsisikap na kapaglingkod sa iyo, yamang sila ay nasa ibayong dagat, Panginoon. Naway sa munting gawain namin ito, Panginoon, ay makakitaan mo kami ng pagpapakumbaba, Panginoon, nang sa gayong lahat ng mga bagay na ito'y magkaroon ng kabuluhan sa iyong kabanal-banalang pangalan. Nag-iiwahiwalay po kami, Panginoon. Sana ay makagawa ang bawat isa sa amin ng paraan na maging patuloyan ng aming paglilingkod sa iyo. Hindi, Panginoon, minsan isang linggo, kundi kahit man lamang, Panginoon, minsan sa isang buwan ay bigyan mo kami ng pagkakataon na kami ay makagawa ng paraan na maglingkod sa iyong kabanal-banalang pangalan. Umaasa po kami, Panginoon, na ang aming mga munting dalangin ito'y tatanggapin mo sa iyong diyan, sa mataas na iyong daong kinalalagyan. Sapagat ang lahat po ng ito, Panginoon, ay aming pinamamagitan sa iyong dakila at sagradong pagkakataong tao. Pastor Hermon, kung paano kang iningatan ng ating Panginoon sa isang taong iyong nilakaran, naway ingatan ka uli at maging patuloy sa iyong paglilingkod at tanggapin mo papala ng Ama, pag-iingat ng Anak at pagbabantay ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Ama, Anak at ang Diwang Banal, na tulad sa kalangitan, ngayon magpakailanman. Amen. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala na nagmumula sa Ama. Taglayin ninyo ang biyaya at pag-iingat ng Anak at ang patuloy na pagbabantay ng Espiritu Santo. Amen.
Amen. Amen. Amen. Ito. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ito mo, Happy birthday to you. Sing the birthday. Hello. Oh, bira lang sing the birthday. Hello. Wish you na. Kiss, kiss, kiss. Kiss, kiss, kiss. Oh, kiss, kiss, kiss. Hi! Hello po. Hi, Kay. Ang ganda naman ang buhok ni Kay. Ganoon, punta si nanay.